Nako, sa tindi ng siniwalat ni Senator Dante Marcoleta dito, mukha yata magkakagulo, no? Yung gulo talaga na batuhan ng katwiran. Hindi naman gulo talaga na pisikalan, no? Batuhan ng katwiran to at di batihan na naman to, no? At yun naman maganda talaga, para malaman ng sambayan ng Pilipino, hindi naman kung sino tama at mali. No? Para lumitaw ang katotohanan. Sa pakikipagdebate kasi dalawang uri, no? Isa para malaman na magaling ka, maalam ka, isa naman para lumitaw na mapag-usapan yung mga dapat pag-usapan at lumitaw na yung katotohanan, no? Ngayon, ito nga po, no, narinig po ni Dante na kinakausap si Jinggoy na dito ay sinasabi, lumipat ka o kakasuhan kang plunder. Alam mo, hindi sisinungaling si Senator Marcoleta. Alam mo, ito yung mga pagkakataon na kung saan, ba't ka magsisinungaling? Diba? Saka si Senator Dante Marcoleta magsisinungaling ng ganon. Worldwide, nakikinig, pwede sa international news, man news, ha? Ibig sabihin, narinig niya talaga. Siyempre, pag sinabi mo, narinig ba talaga ni Marcoleta, itatanggi ng mga senador. Diba? Ganyan sila eh. Kahit sa Senado, may magsalita na isa pwede nila itanggi. Ay, hindi ko sinabi yan. Pero narinig doon sa usapan. Kasi sa Senado po, dikit-dikit yan. Parang classroom lang yan ha. Sa classroom, pag yung kaklase mo nag-uusap sa kabila, naririnig mo ng konti, pero may idea ka kung ano pinag-uusapan. Diba? O minsan nachichismis mo doon, uy, si ano pala sila na ganito. Tapos pag sinabi niya, uy, hindi chismoso ka. Di ba? Kasi nakinig ka lang eh, pero narinig nila si Senator Marcoleta at kalat putok na doon. No? Ang usapan na talaga si Jinggoy, plunder o lilipat ka o paplanderan ka. Biruin mo yan. So, sa madaling salita, pag may ganong kondisyon, paplanderan ka or lilipat ka, ibig sabihin, sinasadya yung pagkaso kay Jinggoy. Yun ang pagkakaalam ko sinasadya. Sa makatuwid, yung sila magkaka-split. Tama ho ba? Bakit? Yung minority, papalipatin nyo sa kabila. So, ibig sabihin, magkaka-split sila. Magkakasabot sila. Hanggang sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno, hanggang sa senador, magkakasabot sila. Di ho ba? Kasi sa isang salita lang, malalaman mo na eh. Di ba? Biruin mo na, timing lang ba to? Sige, palagay natin, matatawag natin coincidence ang lahat na nangyayari. Na pagkatapos magbotohan ng majority nanalo si Senate President SP Cayetano, biglang nagkakasuhan na. Tapos iimbestigahan na ang Blue Ribbon Committee, hindi wala pa naman schedule dati, kinasuhan. Bakit? Kasi natatakot na sila. Yan ang aking teorya. Natatakot na sila na lumabas ang katotohanan. Tandaan nyo, hindi ito kasabwatan o kinakasangkutan lang nila Saldi o nila Diskaya. Hindi ito para si Marcoleta pagtanggol ng Diskaya kaya gusto niya mag-Blue Ribbon. Wala nun. Wala nun. Hindi ganyan kaing si Senator Marcoleta para ang Diskaya harap-harapan pagtanggol niya sa sitwasyon ngayon. Hindi huhulihin niya ang big fish. Kasi kayo, pag nanghuli ng big fish, diretsahan. Si Senator Marcoleta may pain, may nilalatag na bitag para mapainan. Tamo, yung motion niya, di ba, pain yun. Ang dami nag-react. Di marami lumabas ang katotohanan, di ho ba? Alam mo kasi sa Senado, parang ganito itsura. Yan, tabi-tabi sila, malay mo si Senator Marcoleta nasa likod. Di ba? Nakikinig lang pala. Alam mo kasi may ganyan usapan. Wala man nagsasabi na, uy, plano ni ganito Jinggoy ikukulong. Hindi. Narinig niya sa usapan. Sinabi ni Marcoleta na, uy, Jinggoy, halika na. Kada 3 oras daw niyayaya si Jinggoy. Jinggoy, sama ka na sa amin. Makakasuhan ka, bahala ka, ikaw rin. Sabi, alam nila. Di ba? Nakakinigan. Eto, pakinggan po natin ito, nakakakilabot na pahayag ni Senator Marcoleta. Wala kang tapas dito, one bull sa kapinki, no? Sa inyong mga kasabot dyan sa... Balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yun nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po ito plunder. Hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo. Pansamantalang yan naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta roon at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. Biruin mo, ito ba coincidence? Ako naniniwala ako.
hindi ganun kalakas ang kaso ni Jinggoy. Hindi siya ganun ka-perfect. Pero isipin mo na bakit. Sumasalamin sa ginawa kay Marcoleta. Anong ginawa kay Senator Marcoleta? Kinasuhan din ng plunder. Diba? Anong ginawa kay Batok? Ipapahuli sa ICC. Puspusan sila. Nakikipag-cooperate talaga. Harap-harap para sa taong bayan. Ang katwiran sa utak ng mga yan, ako kasi bibigyan ko senaryo ha. Sa akin lang to, huwag niyong papaniwalaan to. Akin lang to. Siguro siya sabi nila sa mga tao, sa isip nila, wala silang magagawa. Nakaupo kami ngayon eh. Harap-harapan na. Ganun din naman. Nahuli na naman tayo kumakampi sa ICC. Di ko pinatayo. Wala magagawa yung mga yan. Wala magagawa. Konti lang yung mga yan. Napaniwala sila, konti lang yung mga sumisimpatya kay Bato dahil maraming troll farm dyan sa social media. Napaniwala sila. Oo. Pero yung survey, hindi troll farm yun. Ha? Bagsak survey nila at si Sara mataas. Hindi, nalilito sila. Ako anong gagawin? Ang tawag diyan paranoid na sila. Kung anong mangyayari. Mo Bato, papahuli mo sa ICC. Harap-harapan na, nakikipagkampiyan ka sa ICC. Biruin mo, magbibigay pa ng patong kay Senator Bato de la Rosa at akin, babalak silang lagyan ng patong sa ulo. Di natin alam kung 1 million, 200,000 o 5 million kasi kay Atong 20 million yata kay Atong. Kay Bato hindi. Bakit puspusan kayo nakikipag-ugnayan sa ICC? Bakit? May kondisyon ba sa ICC pag di nyo nahuli si Bato, mayayari kayo? O baka pag di nyo nahuli si Bato, baka kumanta ang ICC, kanta kayo? Hindi natin alam, mali natin. Ma'am, kaya nga katanong ako sa inyo, baka ganun ba? Hindi kaya pang hindi nahuli, nahulihin nyo yan, ha? Pero pati si Robin huhulihin. Akala ko ba niya tayo, sige, si PRRD, sige, justify natin. Sakop pa si PRRD sakop pa siya ng, nagkasala siya kasi nasa ICC pa tayo. Sige, granted. Si Robin Padilla, ngayon, sakop pa ba tayo ng ICC? Kung tinulungan niya si Bato, dito kakasuhan si Robin, pero hindi doon sa ICC. Pero ba't makakasuhan si Robin dito? Wala namang kaso si Bato dito. Ang may kaso sa ICC. Nakikipagtulungan siya. Pinipilit nila na may jurisdiction. Yung mga masama loob sa DDS, yung mga galit sa mga DDS, sa mga Duterte, sinasabi nila tama. Tama, kunin ng ICC. Pero sa kabila ng utak nila, subconscious nila, mali yun. Bakit? Logically, kahit spiritually, konsensya mo sundin mo, scientifically, mali yung kahit saan pumunta. Kayo na lang sasabing tama yun. Oo. Kahit sa konsensya mo sundin mo, tama ba to? O halimbawa, magkaroon ng isang himala, tanggalin ang galit sa puso mo sa mga Duterte. Isipin mo ngayon, tama ba ang ICC na damputin sila ba to? Tama, sabihin mo mali. Kahit pinakamasamang tao pa nakaaway mo sa Pilipinas, dinampot ng ICC, hindi ka papayag. Kasi Pilipinas ang nababastos. So yun pala yung kalilinaw kasi akala namin, Sen, ang balita kanina ay plunder case. Kapag ka plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata. Pinaghiwalay pala. Sa Makati, dito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Di ba nga ibang division to? Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito, isang division. Pangalawa, yung plunder, baka ibang division naman. Oho. Ayun. So, isa hong malinaw kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay itong kaso niya na may kinalaman sa graft. Sen. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder, kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyo majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon biglang naglabasan ng mga kaso itong na Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng warrant of arrest, may kinalaman sa kanya. Harap-harapan na. Siyempre, isipin nila, magagalit ang sambayan ng Pilipino, halata na.
Pero wala silang pakialam doon. Ang nasa isip nila, wala tayong pakialam sa mga Pilipino. Yan ang rumereflect na wala kayong pakialam sa Pilipino. Bakit? Alam namin nasa isip nyo na yan na ang Pilipino mag-react, pero wala kayong pakialam, tinuloy nyo pa rin. Hindi mahalata yan kasi napaniwala kayo ng mga troll farm na akala nyo wala sumisimpat sa kalabato. Akala nyo puro troll farm na nabayad. No? Yan ang paniniwala nila. Minsan kasi kinakain na sila ng sarili nilang paniniwala. Yung anino nila, pakiramdam nila, sinusundan pa rin sila. Ganyan po yung mga taong sobrang galit na puno ng galit ang puso. Kaya nga sabi ng Panginoon huwag ka mapupuot sa kapwa mo Kasi nawawala ka sa katwiran, nawawala ka sa karunungan. Yung kaalaman mo napaparalisa at doon ka nakikita na yung puso mo nagiging masama lalo. At pag naging masama ang puso mo, kung nagawa mo sa maliit na bagay, what if pa kaya sa malaking bagay magagawa mo yan? Ano yung malaking bagay at tutukoy ko? Itong sambayanan natin buong Pilipinas. Yeah? Hindi lang isang Pilipino o grupo ang sinasaktan mo, o isang reliyon o isang komunidad ang sinasaktan mo, kundi sambayan ng Pilipino. Yung mga kaaway mo, yung mga kakampi mo, okay, granted, sa'yo yan. Sa'yo yung mga kakampi mo ngayon. Pero dati yung araw, ma-realize nila, naturuan mo sila sa maling paraan. Oo, sige, sumisimpatya sila sa'yo. Yung ngayon, yung mga ibang pinklawan, ibang loyalista, sumisimpatya sa inyo ngayon. Sige, pero darating yung araw, makikita mo yung epekto na ginawa nyo sa taong bayan. Lahat sila hindi nagkakaisa. Kaya siya sabi nila, gusto namin ng pagkakaisa sa taong bayan, hindi ako naniniwala. Dahil sa ina-act nyo ngayon, ayaw nyo ng pagkakaisa. Bagaman wala kayo siya sabi na ayaw namin pagkakaisa, pero yun ang inyong binubunga sa inyong mga kinikilos. Plunder case, nung kayo po na ang majority. Kasama Ganun niyo na. po sa majority. Napansin nyo rin yata Yes yun. po. Marami na Hindi kapo lamang si Senador Jingo si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di Ay, ba? opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho ba? Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? Ano ba? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. Biro mo, oras-oras, kinakausap siya, literal. Na kumala siya sa 13. Bakit? So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Tamo? Ay mabigat. Dalawa lang ibig sabihin yan. Nakikipagkuntsaba sila dun sa mga nagpakakasok o talaga may alam sila. Ito lang. Bagaman di sila nakikipagkuntsaba pero may alam sila. Pinababayaan nila nagkakaganoon sa Pilipinas. Payag ka, senador ka ng Pilipinas, kukontrolin ka ng isang tao para sa kasmasama, para yung tao pasamain. O sige, palagay natin si Jinggoy may kasalanan, nakapagdakaw ng mali-malitang pera. Pero pababayaan mo ba sa ganung paraan, kakasuha mo si Jinggoy? Sa ganung paraan, iisa-isay mo, senador? Napakaduming paraan nyo. Bakit ko nasabi? Si Marcoleta, isa yan sa maruming paraan na ginagana nila. Di ba? Sure nga yan. Oh. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oho. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pine-pressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Kinasuhan nga ako. Nag-imbento sila. Hindi niya mapipressure si Senator Marcoleta, maniwala kayo. Kayang punuin ang buong luneta niyan ni Senator Rodante Marcoleta. Ang ano niyan, ang buong bodyguard niyan, buong suporta niyan, di ba? Hindi niya maano yan. Kumbaga, eto lang pagtutulong-tulungan na sila ngayon. Si Marcoleta, pagtutulong-tulungan na. Si Marcoleta, parang pader na minartilyo mo. Hindi mo kayang gibain sa martilyo, ginamitan mo pa ng maso. Ginamitan po ng jackhammer. Kaya yun yung ibig sabihin, pagtutulong-tulungan siya. Ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13.
Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. Ah. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila uli? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Oh, gaano nyo mapapangako din tatakpan pag kayo ulit? Eh si Pinky nga eh. Pinky na yan ha. Magaling na investigador na yan. Veteranong senador na yan. Eh, hindi naman niya sinasabing pagtatakpan ko ang flood control. Hindi. Doon sa kanyang ginagawa, hindi nag-iimbestiga. Yun yung masahol pa sa pagkatakip. Di sana inamin mo na lang. Pagtatakpan ko at least alam namin. Na Blue Ribbon Doon lang tayo Committee. napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So, ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, ano? Usapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyang-yang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo ba nakikita? Parang doon nga po ang punto niya. Pero teka lang. Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Isipin mo gusto nila talaga mapagtakpan niya. Bakit? Maraming kasangkot dyan na madadamay. Hindi lang mga congressman o mga pati mayayaman. Magkakasangkot dyan, magkakasapakay, magkakasabot lahat yan. Ang dami. Wala ko tutukuyin pero tiyatiyak ko napakadami. Sabihin ko sa inyo, baka pamilya ng isang congressman kasama pa yan. Wala ko tinutukoy Sabihin, madadamay lahat. Sabihin ko sa iyo, handyan lahat. Pag nadamay lahat, nagipit sila dahil sa presyo ni Senator Rodante Marcoleta, sabihin ko sa inyo, aamin sila kung sino mastermind. At kapag nagturo ng mastermind, yun ang ayaw nilang mangyari sa kahihiyan sa buong mundo. Bakit? Lilitaw ang dumi ng buhangin sa isang ilog pag naghagis ng mabigat na bato. Handaan mo yan. Aangat ang lupa. Ngayon, dun makikita ni Senator Marcoleta ang katotohanan. Maagaw sa inyo. Ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. Baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kaagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen. Tama po. Bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. At pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako. Balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo na maging majority, parang may lobas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mo wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano bang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, Isusunod nila si Senator Marcoleta, ikukulong. nahiwalay nila sa amin, hindi sa makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kulang pa rin naman Kulang pa rin naman kahit ano. Pagpalagay mo tanggalin sila, may nakapagsabi ng expert, kulang pa rin daw Hanggat walang 13, tandaan mo, kulang sila. Pero ang gagawin nila, gigipitin nila, ipapakita nila na ito, kinulong namin si Jinggoy, kinulong namin si Marcoleta, kinulong namin, kinasuhan namin para yung mga dalawa doon, bumigay, lumipat sa majority para hindi na makasuhan. Ganyan po ang nangyayari dyan, bati kay Senator Marcoleta. Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At
sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Pumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Ang tindi pa. Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Saan naman talaga yan? Sige, sila Kiko. Nangaasar na naman sila Kiko Barsaga eh. Sila Libistia. Nakapokus niya sila kay Recto. Walang ibang ngayon nagsasabi. Sila Mike, hindi naman si Mike. Hindi naman individual naman si Mike eh. Private citizen yan, hindi naman gobyerno eh. Nasa government ngayon, si Marcoleta, siya lang natitirang kaisa-isa. Lahat ayaw na. Bakit kaya? Di ba? Bakit gusto si Senator Marcoleta ikaan niya, gusto niya maging Blue Ribbon para ma-absuelto sila Jinggoy, mga kasamahan niya. Talaga ba? Tandaan mo, kung talaga may kasalanan sila Jinggoy sa pag-iimbestiga si Senator Marcoleta, kahit anong pagkatakip ni Senator Marcoleta, hindi sila makakaligtas. Kahit sino sila doon, kahit yung mga Duterte. Tanggapin natin ang katotohanan. Dito, per tayo ngayon. Si Senator Marcoleta gagalaw dito kung lumitaw man ang pangalan ng mga Duterte. Wala tayong magagawa. Mga kasama ko dyan sa mga, hindi ako DDS, pero mahal ko mga DDS. Bakit? Hindi sila mapagpaimbabaw eh. Hindi sila plastic, totoo sila eh. Nagmumura man sila. Sabi niya ng Biblia, yan pa nga maliligtas eh. Di ba po, ulit ko siya sabi sa inyo? Mas naligtas pa yung tao nagpakumbaba doon magnanakaw sa kasama ng krus eh. Ni Kristo eh. Yun ang halimbawa na makasalanan, maliligtas pa siya. Di ho ba? Yun yung sa paraan dati. Ngayon, iba na pa kasi paraan niya yung kaligtasan eh. Pero ibang usapan yan. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee, kung ano-anong katwiran ng ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Sa loob ng 9 na buwang singkad din. Tapos ipagtatanggol pa ng mga vlogger yan. Ano nga, iimbestigahan. So, tapos sasabihin pa ni Bonget na nagpasa ata sa ombudsman si Pinky ng partial report. Hindi yan nag-imbestiga yan eh. Si Pinky, 9 na buwan eh. May pinatawag ba siya malalaking tao? Hindi mo malalaking tao, may pinatawag ba siya sa mga pinangalanan? At dapat ipatawag. Hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Tama. Nako. Ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yun. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin. Tignan mo, bigyan ko example Di ba inaresto ng NBI yung nagsasabi na kung nasaan ang kinaroroonan ni Bato? Yung pala fake news, wala naman pala. Di ba inaresto? Yung testify yun. Alam ko po sir, nasan si Bato? Turo ko sa inyo. Wala pala doon si Bato. Nandoloko lang pala siya eh. Inaresto yung lalaki na yun. Bakit? Nagtuturo ka na hindi mo pala alam. Niloloko mo NBI, tinuturo mo, inaresto siya. Kasi alam yung katotohanan, lumilitaw ang katotohanan sa huli. Kaya ano ibig ko sabihin? Ipatawag mo yung mga dapat ipatawag kasi lilitaw naman yung 18 marriage, sasabihin nyo peke. Ipatawag mo kung peke. Dahil lilitaw naman ang totoo kung peke yan, malalaman naman pag in-interview na sa hearing. Iba kasi yun nagpapa-interview sa TV, media ang nagtatanong, kaya sa'yo sa mga senador nagtatanong, iba yun. Magkaiba yun. Sabihin ko sa inyo. Iba yung pressure doon sa Senado, may oath ka.
Kesa yun nandun ka lang sa lamesa, papa-interview yung 18 Marines, iba yun. Tandaan niyo yan. Itong ginawa sa kanya, meron siyang Ika nga sabi sa laro iba yung laro-laro lang sa may pusta na. bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, gano'n naman pa. Pero dahil alam niya pinaglalaban namin. Prinsipyo na po ito. Alam niya Oo. prinsipyo yung Oo. pinaglalaban namin. Sabi Oo. niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? So, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Oho. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Oho. Well, again, sir, liwanagin lang natin. Hindi natin binapagid ito. Kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala sa kasalanan, may kasalanan. Kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya. So sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang. Siyang sinasabihan, Tinatawagan, no? gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa iyo? Oho. Oh. Biruin mo, malamang si One Bull yan, saka si Pinky yan. O yung iba dyan. Yung Pink Lawan, di gagawin yan. Bakit? Iwas pusoy lagi yan, mga yan. Namamagitan lang yan, nagmamasid lang yan, mga yan. Maniwala kayo. Ang mga taong tumatawag sa kanya, Nako. sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oho. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yeah. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Mhm. Di ba? Mm. Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Akala niyo mapipressure si Senator Marcoleta? Sabihin ko sa inyo, hindi niyo mapipressure yan. Ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong alam. Sabihin ko sa inyo. Saan ka naman nakakita, Jen? Bigyan ko kayo ng tip. Si Abraham, inaalay niya ang sarili niyang anak na si Isaac sa Panginoon Diyos na hindi siya nag-alinlangan. Sariling anak niya yun, ha? Para Tip lang yan, idea ko lang sa inyo yan. sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun, kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman, donasyon ng mga Oo. kaibigan niyang Hindi naman private pera funds ng naman. gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyan parang ibigay niya dahil Oo. meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Bakatin kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yung po pala ay plunder. Oo, sabi niya gano'n. Bigat, ano? Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre eh. po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oho. na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno, Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oho. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun. Opo. So kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito Jen, ito yung sinasabi ko eh. Yan. Ng mga panahon Kailangan mong ikonekta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya ang plunder kasi kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya.
Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian, Oho. talagang wala kang makitang resibo. Duruin mo, plunder, katiwalian. Nag-donate yung private citizen na si Mike Defensor, di naman pera ng gobyerno, plunder, katiwalian. Yung harap-harapan na katiwalian sa atin. Yun, tinititigan lang. Tahimik sila, nagmamasid sila. Yung iba naman, di nagmamasid, hindi kinakasuhan. Shipin mo yan? Si Saldi niya, kung di pa sila tinuro, di pa kinasuhan eh. Shipin mo yan? Mas plunder pa to? Namigay? Ay, grabe. Wala kang makitang Walang paper trail. Butas o katwiran? Opo. Ganyan, Kasi ano. plunder nga raw, ano. Pag ano. Kaya napakahirap corruption. talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, OSA inamin niya eh. Oo. Siya mismong nagbigay ng katibayan. O sa palatuntunan natin ito sa Oo, sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senador Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi din ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 O, 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 okay. days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Mhm. Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon. mataas. Opo. Ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Mm-mm. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo. Biruin mo, tapat si Senator Marcoleta, sinabi niya pa yung sose niya. Kaya bang gawin ito ng ibang ng ibang politiko? Wala nga gumawa nito, siya lang eh. In live sa Net25 sinabi niya. Tapos kakasuhan nyo. Iba na naman pag honest ka, kakasuhan ka, no? Ang layo pa doon sa kinaso sa'yo. Kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Teka mo na, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 112 million. 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na ako kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explain sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo. Ipaliwanag niyo po yung side niyo. Bakit yun ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon din. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes. Opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa election sa campaign period, Campaign period. Opo. wedding donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period. Halatang halata eh. Oo, talagang kakasuhan na si Senator Marcoleta para patahimikin eh. Para makulong, marehas, at hindi makapag-imbestiga. Di ba? Ito lumalabas eh. Hindi kami sasabi niyan. Yung sitwasyon ang nagkukwento sa amin at yung kusa na isip namin. Sana mali kami sa aming teorya. Campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng Comelec, wala kanya wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Mhm. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioner Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. nag-inhibit yata siya. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa Comelec na nagtapat lang ako. Mhm. Ngayon, Naging transparent kayo. Sen. Opo. okay. So 112 billion ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN
dated December 31, 2025, ba't di niya nilagay sa salin yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect to sa salin Ba't hindi ninyo. niya na-reflect? Opo, oo. Eh, paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nila alam yun. Kung yun, si Senator Marcoleta, pinera lang niya. Kinurakot lang niya. At least hindi naman tawag na kurakot yun eh. Pera ni Mike Defensor yun eh. Ng iba pang individual na mayayaman eh. Kung yun, kinurakot niya, kinuha niya, hindi niya ilalagay niya sa ano yung bangko niya. Ano, i-stack niya sa bahay niya? Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga baka sila yung nabigyan. Oho. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo diyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Mapaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang sandigang bayan, yun ang pinipilit ng Hindi i-plander. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Hindi, binubutasan kasi kayo. Gusto niya talaga yung flood control. Ayan ang susi sa lahat ng flood control na to. Malutos lang to, sabi ko, tapos na ang problema. Ay, No? saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Oho. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Oho. Sa contribution dyan, ngayon Oho. lang ako nakakita. Baliwala sa mga oligarch yan. Magpakawala ng 200 million. Baryang-barya yan. Sabihin ko sa inyo. Ang dami niyan dyan. Kaya nga ano sila, hindi sila makagalaw ngayon eh. Hawak sila ng mga mayayaman iba dyan eh. Sa kasaysayan ng National Prosecution Bigyan kita 1 billion no. Tumakbo kang congressman no. Paano pag nanalo ako? Pag nanalo ka, sa'yo na yung 1 billion. Service, na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time. Wala. Alam mo ba, Test case pala ito, no? alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Ng mga nagtatawa law na eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Oo. Pagka sinabi yung plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect dun sa Oo. corruption, dun sa damage sa gobyerno. Mm-mm. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi Oo. mong kinukonect dun eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya naman, kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oho. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Direct bribery. bribery po yun. Opo. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oo. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun May pangako. ano? dahil sa Ganon. opisina mo. Mhm. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, Mm. bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oo. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Naku. ng lahat ng mga committees. Opo. Commission on appointments. Halos lahat sa ng inyo. kasama ko, kinalaban na ako. Oo. Nakita mo, Dito tapos na tayo dito. Ibig sabihin ng sinasabi ni Senator Marcoleta dito, tinanggalan siya lahat ng karapatan. Ibig sabihin niya, honest kasi siya eh. Hindi siya para kumuha ng pera pa, di ba? Negosyante yan sa Pampanga. May mga bisyo, sa Tarlac may mga negosyo yan, Jack. No? Kaya ito, dito tayo, ang ganito lang po muna tayo at least napaliwanag natin lahat ng ating mga detalyado at ni kay Senator Marcoleta. Alam natin ngayon na tayo ay niloloko tayo ng mga to na para pagtakpan lang ang katotohanan, no? Hindi po to, ngayon napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman, isang talakayan ng makabuluhan, punong-puno ng karunungan, no? Hindi ito tulad ng patawa lang o nangaasar lang, hindi.
Dito lagi kayo maraming matututunan. Sisiksikin ko kayo ng kaalaman, no? Maraming salamat po. Ganito lang po. Mabuhay ka, Senator Marcoleta. Ingat kayo bago mag Thursday. Dahil alam nyo na, baka kumikilos ang maleta. Paalam po sa inyong lahat.